Yes, hello guys 'no, at, magandang gabi, araw at tanghali sa inyong lahat 'no. So ngayon po ay July 17 at araw ng Thursday, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. So sa pag-usapan nga natin ngayon guys at, nabalitaan natin na ayun nga may bagong pahayag si Digong mula sa Dahig 'no, mula ito kay, Ma'am Elizabeth, tawag dito, si Ma'am Elizabeth Zimmerman, yan, yan, yan. So, nakalimutan ko yung kanyang apelyido. So, in-interview po ito si Ma'am Elizabeth Zimmerman at, sinabi nga ni Digong na wala nga raw po siyang pinagsisisihan, no regrets at never daw po siyang mag-a-apologize sa kanyang mga ginawa dati, 'no? Which is yung pinapatungkulan nga natin ay yung war on drugs, 'no? Bakit nga ba ito walang pinagsisisihan? So pakinggan natin na yung, interview kay Ma'am Elizabeth 'no, at, tingnan natin kung ano yung mga napag-usapan nila. Ngayon lang po ito, kanina lang po ito nung dumalaw siya sa kulungan ni, dating Pangulong Duterte. You, I have seen him, and we talked, and I was with my granddaughter Bella, so we talked about his father, and also um, mundane things about Davao, as about how is Davao, how is Paste, how is Paulo. So that's it. Ma'am, yesterday the Vice President made mention about her position about pro-cremation. What's your position, ma'am, if you mind me asking? If I am Pro or actually, against? yeah, if I am to be if hindi ba na ako mag-decide, no? Kung, if it is my decision, I would follow whatever his decision is. So if he wants to be cremated, that's what also one of the discussion we had. If he wants to be Grabe 'no, buhay pa pinag-uusapan na yung mga gano'n 'no. So, what is the stand daw ni Ma'am Elizabeth tungkol sa cremation? So, gusto talaga ni Digong ay ma-cremate siya 'no, at hindi raw, tututol ito si Ma'am Elizabeth kung gusto talaga ni Digong na ma-cremate, so be it, i-cremate siya 'no. Pero siyempre wala na siyang ano nun, hindi niya na alam kung anong gagawin at, kung anong gusto rin ng mga anak niya, sila pa rin din ang masusunod dahil hindi niya na malalaman kung anong ginagawa, kung anong gagawin sa kanya ng mga anak niya. Kung gusto ng anak niya na hindi ma-cremate, hindi natin alam kung anong gagawin nila sa bangkay. Pero buhay na buhay pa po si Digong. Sabi nga nila, pagka ganito na yung pinag-uusapan, mahaba pa raw yung buhay nito, pero mas maganda yun 'no, na mas mahaba pa yung buhay niya. Dahil nga pagka mahaba pa yung buhay niya, mapagsisilbihan niya pa yung kanyang mga kaso 'no. So, mapagbabayaran niya pa yung kanyang mga kaso at, siyempre, mapagbabayaran niya pa yung mga, biktima, okey? So, makikita pa ng mga kaanak nung biktima na siya ay nagdudusa. Mas maganda yon na mas mahaba pa yung kanyang buhay, alright? Patuloy natin medyo kasi meron namang mic 'to, pero napakaingay ng kanyang interview 'no, nasa kalsada kasi. So, naririnig pa rin talaga yung, ano ng, mga jeepney. So, pasensya na medyo maingay ang interview. cremated, then so be it. Well, ma'am, was the former president really happy to see the granddaughter Bella? Yes, yes. And he asked, whose child is that? Sabi ko kay Baste. Baste. And I asked him what would be your message to the people outside. He said, if it is his destiny to be here, then so be it. He has no apologies, no regrets, and that's it. He's accepting it already, and that's why we talk about the cremation. So, yun narinig niyo guys, no apologies, no regrets, so be it kung talagang nandito daw siya, kung nandodoon daw talaga siya sa Dahig,
ay so be it daw. So tinanggap niya na. Siyempre naman, tatanggapin niya na ito, 'no? So, pag-usapan natin yung, pagtanggap niya or, talakayin natin yung pagtanggap niya. Siyempre tinanggap niya na ito na nasa dahig na siya. Wala na kasi siyang magagawa, 'no? Hindi na siya nakakalabas, Kahit ano pang gawin nilang, pag-file or, nagfa-file sila ng interim release niya, kahit ano pang, gawin nila na, pagdulog sa ICC kung ano yung gusto nilang mangyari ay hindi na rin sila pinapakinggan, 'no? Nag-aano sila, hahangad sila na makalaya ng pansamantala, pero hindi na sila pinapakinggan. Kaya ang nangyari, tinanggap niya na lang ito. Wala na siyang magagawa, kahit ano nang gawin nila hindi na rin na pinagbibigyan ng ICC, 'di ba? So, tinanggap niya na lang. Pero siyempre kaya hindi siya wala siyang regrets, siyempre may galit pa rin siya dahil sa nangyari na dapat wala siya doon sa loob, 'no? Siyempre sinisisi niya rin ang, administration na dapat, wala siya doon, 'no? Yun nga lang talagang, ang tawag dito, ano niya, kapalaran niya talaga na makulong or, pagbayaran yung kanyang mga ginawa. So, hindi raw siya mag-a-apologize? Wala, gano'n talaga, Ang iniisip niya kasi sa ginawa niyang yun na pagpatay sa mga inaakala nga natin 'no, na mga gumagamit ng bawal na gamot, or drugs, ang, iniisip niya kasi doon ay marami itong nabibiktima. So, ang iniisip niya roon sa mga, gumagamit ng droga na yon, in other words mga adik na kanyang, mga pinapatay. Even sa Davao pa, 'no, sa Davao pa ay ginawa niya ito, sa mga criminals, sa mga nanre-rape, nagnanakaw, nangi-snatch, ginawa niya na ito. At nung naging presidente siya ay ginawa niya halos sa lahat, 'no, napakarami, libo-libo. Ang ginawa niya kasi ay inilagay niya yung batas sa kanyang kamay. Kumbaga sa, madaling salita ay, siya ang naging batas 'no, imbis na idadaan sa due process kasi, siyempre tayo ay nasa civilized world na. Ano na tayo, hindi na tayo yung mga noong pang, tao, hindi na tayo yung mga lumang tao na 'di ba dati pagka yung nagkasala ka ay, paparusahan ka, sila-sila ang paparusa. Ang ginawa kasi ni Digong, ah, hindi niya hindi niya inisip na may batas tayo. Hindi niya isinaalang-alang yung ating batas, kung hindi siya ang naging batas ng, mga masasamang tao. At, halos, na-overwhelm na siya kumbaga sa ano, na-high na yung kanyang, pagsasagawa dito. Kumbaga lumevel up. In other words, kahit na hindi naman na masamang tao or hindi naman kriminal, ay, nadadamay na. So, yun ang kanyang pagkakamali, 'no? Inilagay niya kasi sa kamay niya yung batas at, ginawa niyang batas ang kanyang sarili. In other words nga, ginawa niyang Diyos ang kanyang sarili, 'no? Humatol siya, hinatulan niya yung mga dapat hindi hindi niya pinatay. So, hinatulan niya ito ng, pagpatay, gano'n ang nangyari, alright? So, wala siyang regrets, hindi siya nagsisisi. Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi siya nagsisisi? Tingin ko hindi, nagsisisi din ito. Tingin ko ano, pambalat kayo lang ang sinasabi niyang hindi siya nagsisisi. Pero sa totoo lang nagsisisi na rin ito. Hindi nga natin siguro alam, umiiyak ito sa kulungan, mag-isa. Dahil nga, siguro naiisip niya rin na, "Oh, baka mapunta ako sa impyerno sa mga ginawa ko." Nagsisisi rin 'yan, 'no? Umiiyak din 'yan mag-isa. Kahit sinong masamang tao umiiyak din mag-isa at, um, matututo rin ito na magsisi, 'no? Siyempre maiisip niya na pupunta na siya sa impyerno
I think, yung bubukang bibig niya tungkol sa impyerno na gustong-gusto niya, I think ano lang yun, eh, biro lang niya yun, 'no? Hindi talaga yun totoo na gustong-gusto niya sa impyerno. Yun nga lang na isipin mo na ikaw ay, iyong katawan ay ilulubog sa apoy na napakasakit nun. And siguro ang tingin ko rin dun, kaya hindi siya nagsisisi dahil kulang talaga yung, naipasok na aral sa kanya tungkol sa ating Panginoon. Kulang yung aral na natutunan niya or hindi talaga siya naniniwala na may impyerno, 'no? Baka sa kanya ay ano-ano lang ito, biro-biro lang yung impyerno. Baka hindi talaga siya naniniwala na may impyerno. Okey. So yun lang ang aking yun lang ang aking, masasabi na hindi raw talaga nagsisisi, hindi mag-a-apologize si Digong dahil ang tingin niya ay tama yung mga ginawa niya. Kayo, ano ba ang inyong opinyon dito? So i-comment niyo po kayo rin, kung ano ang inyong analyze, kung ano yung, masasabi niyo sa mga thinking ni Digong. I-comment niyo po diyan. Maraming maraming salamat po. This is, host Anit Sipcon. Thank you po.